sa kabila yung sabi lang dito mga kapatid. Verse 10, ulitin ko, tayo'y kanyang nilalang, nilikha, ito yung pagiging born again, no? Nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung pagiging born again na tinatawag. Born from above is born with the Lord Jesus Christ. Upang iukol natin ang buhay sa paggawa na mabuti. Wala na yung masama rito. Na itinalaga ng Diyos para sa atin. Kailan daw? Nung pang-una. Yun yung original design. Pinaliwansan nyo. Kiadan nyo ng original design. Don't look at the evil things. Huwag mo na tingnan. Makikita mo yan. Pero huwag mo na siyang titigan pa. Huwag mo na siyang ulin pa. Eh, wala. Anong sabi ng aklat ng Genesis? Tinignan pa raw nila. Di ba? Tinignan pa raw nila yung bunga. Tama? Yung nakasulat eh. Nakita nila yung ganda ng itsura. Yun ang mabigat eh. Sabi nga ng ibang mga pilosopo, yung unang tingin, wala pang kasalanan yun. Yung pangalawa, pangatlo yun na. Papasok na yung so, natawa si Ate. Ate, ano? Yung unang tingin, siya pinapagano ka na, kita mo. Kaya mo na. Pero bumalik ka ba? Tumatlo ka pa. Apat. Ang ibig sabihin nun, may intention ka na. Ito lang sinasabi ng Panginoon. Wala tayong choice dito kapag ikaw sumampalataya. I-open mo na yung panahon mo sa paggawa ng mabuti. Amen? Now, ano sa Hebreo ang good? Tingnan mo natin. Ang good works. Tingnan niyo. Meron din ako dito. Dictionary. Wala. Yeah, meron yan ting. Ano? Tingnan natin. What is good? Gatos. Ha? Gatos sa Lego. Sa Hebreo. Agatos. Sige, ganun mo. You're not of works ay good. Sige, good yan. Benefits. Ha? Benefits. Ano ba nasulat? Wala po. Primary word good, open as noun. Benefits, good or well. Okay. Translation. Sige. Sa Hebreo, tov po yan. Tov. T-O-B. Tov. Yung evil, rak. Rak. Yung pang evil, no? Dalawang letra lang. Rak. Pag binibigas pa rin, nasa likod na naman. Parang hindi yun. Diba? Good and evil. Rak. Rak, yung evil. To, yung good. Makikita nyo sa mga letra nun. Yung letter T, yun yung kauli-ulihang letra ng Hebrew alphabet. Letter T. Tama? Sa kanila, kaya kasi sa kanila, ang letter T ay nangangahulugan ng N o finish na. Tsaka yung V na tinatawag. So, pag yung pinag-aralan mo yung salitang good, ibig sabihin, yun yung kaduluduluhan o finish na dapat nagawin ng
isang tao. Ito. Kasi translation ito. Sa akin, ang good. Good, kung nakabuti sa'yo, kung nakabuti sa'yo sa kabila, hindi good yun. Ganun ang ano natin eh. Dito, hindi. Generally, ang good na tinatawag yun yung pinaka-finished product. Saan mo man tignan, yun. Mabuti yun. Kasi sa daigdig na ito, minsan gumagawa ka ng mabuti kasi meron kang gustong kapalit. Tama. Yung ganun eh. Like for example, sa Christianity na lang, bakit ka gumagawa ng mabuti? Para kapagpalain ni Lord. Mali yun. Mali po yun. Parang nagkakasulan pa kayo ng Panginoong Diyos. Gagawa ko ng mabuti, para pagpalain ka ni Lord. Pag ikaw ay mabuti na, yun yung pinaka-personalidad mo na. Kahit anong gagawin mo na, mabuti na talaga yan. At alam natin, na hindi ka man humingi sa Panginoon, dahil nakikita ng Diyos na yun na yung finished product sa'yo, maayos ka naman, lahat ng blessing, bibigyan, automatic yun. Sabi ng iba, sa philosophy ng daigdig, good is equal to good. Good, ang mabuti ay magbubunga ng mabuti. Ganun. Marami tayong mga filosofiya. Pag mabuti ang inihasik mo, mabuti rin daw ang aanihin mo. Puro ganun. So, ibig sabihin, nakapokus ka ron sa ani, hindi ron sa pag-aasik. Filosofiya ng daigdig na ito, hindi mo talaga pwedeng pagkulaan. Hindi ba pwede mo sabihin kung mabuti talaga yung puno? Kahit tapakan mo yan, tapas-tapasin mo yan, tutubo yan. Amen? Kasi yun yung finish. Kaya nga kahit sa pananampalataya natin, magtataka tayo, bakit daw may mga backslider, merong mga Kristiyano din ang pang ginagawa, hindi yung tunay. Kasi hindi mo kasi gumagawa ng relo pag sinilip nun, peke ang labas nun. To of good sa Diyos, it means ito yung finished product sa'yo. Ang mabuti na talaga. Amen? Wala ka nang makikita yun. Okay, pag may question kayo, ano na kayo, medyo mahirap talaga intindihin yung ating. Mahirap intindihin kasi ang aklat ng Efeso. Okay, tuloy natin. Nasa verse ano na tayo? Verse 17. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat na ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong hintin na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Sa English din mo. Meron na naman topic niya na anong sabi? And they with each peace be with each other. What do you mean by the word peace? Peace be with you, sabi natin. Peace. Ano ang peace? Shalom. Di ba? Shalom. Sabihin mo. Shalom. Tinuting sa Griego ang peace. Dahil ang Greek ay translation, kaya di ako nagtitiwala rin. Kaya nagpupunta ako sa original. Ano sabi doon? Peace. Ayan, kita pa ito. Ayan. Ayan. Iranay. Ha? Irene. Yun. Irene. Peace. Si Irene. Ano? Ireneo. No? Peace. Yun. Sino sa inyo makakalap kung anong tinatawag na peace? Go in peace. Diba sinasabi natin, humayo kang mapayapa. Ano ba ang kapayapaan na tinatawag? Quietness, rest. Quietness.
rest. Shalom, peace. Bakit nagkaroon ng rest at quietness? Sa original kasi, yung shalom, hindi kayo mabuti. May utang ka o may kasalanan ka doon sa tao. May nagawa kang hindi maganda. Tama? So, may kasalanan ka sa kanya. Saan pumasok ang peace? Ang peace, pag pinapasok ka niya sa loob ng bahay mo, niya. Sino sa atin magpapasok nag-aaway natin sa loob ng tahanan natin? Ganit ko nga eh, kung ang binayaran, ginastos ka nga eh. Naintindihan niyo yung lalim ng peace? Kapag sinabi ng may bahay, yung may bahay, halika na, pumasok ka na rito. We call that peace shalom. Ibig sabihin, everything will be settled. Magiging kabilang ka na sa sambahayan ito. Kaya pag sinabi nila, umalis na siya, go in peace. Everything is settled. Kaya dito, ganon, peace be with you, ang sabi. Kapag ngayon, kabilang ka na saan? Sa sambahayan ng dati, mga Hudyo lang, hintil. Nasaan ang hintil? Nakakapasok ba ang hintil sa templo ng Diyos? Oh, bawal po yun. Bawal po yun. Hindi umano ka, bawal po yun. Hindi ka makakalapit man lang. Pag tinignan ninyo, bibili na ako mga malaking TV para makita natin. Pag tinignan ninyo ang templo, makikita nyo, sa panahon ng Panginoon Kristo, ang templo nahati po sa tatlo. Yung tinatawag na outer, may pader po yan. Ano po? Ang sino man, pwedeng pumasok pa sa pader. Pwede po yun. Maliban lang ang mga, sino hindi pwede pumasok sa pader ng ano? Pag may kapansanan ka. Kaya nakita nyo sila Peter, papasok sila doon sa gate, ando doon sa labas yung mga ulubi, yung may mga sakit, hindi sila pwede pumasok doon sa courtyard na tinatawag. Diba? Anong sabi? Palimos po. Diba? Sabi kay Peter, naalala sa Acts, ang sabi ni Peter, aba, wala akong pera, wala akong ano meron ako, bibigay ko sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka riyan. Nung po yata yun eh. Biglang tumayo, ang tagal nang namamalimos doon, biglang tumayo. Nagulat ngayon yung mga tao kasi pumasok na yung lalaki sa loob ng templo. Pumasok, uy, ba't ka narito? Bakit nakatayo na ako, diba? Di ba na-intriga pa sila Peter doon? Hindi nakabuti. Ganon po yun. Meron po tinatawag na Court of the Gentiles. Ang hinti lang doon lang. Sa pangalawang pader, ang pwede lang pumasok, mga Hudyo. Amen. Pagdating mo dun sa may, hindi ka rin pwedeng umano kasi ang nandun lang, yung sa alayan, sa sunugan, mga Libita lang. Yung mga Libitang iba, hanggang doon lang, hindi ka pwedeng pumasok doon sa sa temple, sacerdote lang ang pwede. Pagdating mo sa loob ng Holy Temple, hindi rin pwede pumasok ang kahit na sino. Yung pinakapinunong sacerdote lang, ang pwede pumasok isang beses, isang taon. Ganon yun. Kaya sabi rito, nung tayo ay na kay Kristo, tinibag na yung pader, sabi rito, na naghiwalay sa atin. Kasi ganun po ang templo. Hindi ka talaga pwede pumasok. Naintindihan niyo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, tinibag na yung pader. Ano yung tinatapping natin? Yung peace. Nung namatay ang Panginoon Kristo, lahat ng hadlang, yung pader, nag-iba na po yun. Kaya kahit sino ngayon, pwede nang pumasok sa tahanan ng Panginoon Diyos. Pero sa Pilipinas,
Hindi ko basta-basta pwede pumasok sa loob ng simbahan. Tama? Membro ko na rito. O, saan ang ID mo? Sa eskwelahan nga, gano'n, hanapan ka pa ng ID. Diba? Sa opisina, hanapan ka rin ng gano'n. Amen? Kristiyano bang turing yan? Hindi, business yan eh. Pagdating ngayon sa pananampalataya, ina-apply nila yan. Hindi ka membro, huwag ka pumasok riyan. Hindi ka nila, huwag ka pumasok diyan. Saan ka ba nakakita ng sabi ng Biblia, yung pader na nag-iwalay sa lahat ng pinag-isa na, wala na, tinibag na. Ay, si Mariosep, sabi nga ng si Mariosep, sabi ko nga, sana kung naintindihan lang nito mga sinulat dito, sabi nito mga kapatawid, salito. Naparito, si Kristo, sa verse 17, pinangalan ang mabuting balita ng kapayapaan. Pag sinabing peace, lahat ng utang, lahat ng atraso, bayad na, pwede ka nang pumasok. Wala nang hadlang. Yun po ang tunay na kahulugan ng peace. Amen? Bakit kumakatok ang stranger sa bahay mo? Ante, bukod sa parcel ang dating, ano? Parcel, si Api, di ba? Kumakatok yan eh. Bakit? Notice po yun. Hindi siya pwedeng pumasok, hindi siya taga ron. Pero kung ang dumadating, anak mo, asawa mo, kakatok pa ba? Nakakita ka na eh. Tama? Dire-diretso na siya. Kasi, miyembro na siya ng sambayan. Sa ating ngayon, tayong lahat, ako bilang pastor, kakatok ka pa ba? Para manotice ka ng Panginoong Diyos? Hindi ng tanong. Kung ikaw ay may peace with God, di na. Kaya nga sabi, ano man ang sabihin ninyo, ipanalangin ninyo sa Panginoon, okay kagad yun. With peace with God, yun ang sabi. Miyembro ka na ng sambayan ng Diyos. May access ka na. Nakuha mo na yung tawag ng password. Nakuha mo na yung password. Wala na problema. Pag di mo naman password, kahit anong pindot gawin sa computer, hindi yan bubukas. Anong ginagawa pag nakalimutan? Nakalagay forgot, password. Yun, nakalimutan mo kasi ng Diyos, kaya ganyan. Anong sabi ng Biblia doon? Nabasa niyo, malaya na kayo makapapasok. Di ba? Meron na kayo yan eh. Malaya na kayo makapapasok sa templo ng Diyos ngayon. Wala nang hadlang yan, mga kapatid. All access yan. Wala akong ibang pangarap sa atin na maranasan natin yung access na yan sa Panginoong Diyos. Kung talagang may peace ka sa Panginoon, palagi kang welcome. Hindi mo na kailangan sabihin ang kailangan mo. Ang Diyos na yan eh. Kaya nga sabi ng mga, bakit pa ninyo iisipin ko rin yung kakainin? Ulitin ko, darabti. Iniisip ng mga tao, walang pananampalataya sa Diyos. Kung may pananampalataya, may access ka na rin eh. Ay, naku mga kapatid. Sabi nito, but sa inyong mga hitil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Ay, tama naman yun eh. Sino bang unang nakaano sa Panginoong Diyos? Kaya wala tayong magagawa. Huwag na tayong masasakyan. Mga Hudyo talaga na una riyan eh. Sa desierto pa lang, di ba? Sa tent meeting pa lang. Andun ang Diyos, bumababa. Anong sabi ron? Pag umaga, ulap, pag gabi, apoy, libre na kuryente, libre pa pagkain for 40 years. Ano ba naman? Dahil kay Kristo, tayo kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga, dito ko natapusin. Pag sinabi mo sa kapwa mo, peace be with you, everything is alright with God. Yun ang talagang meaning. Yun yung talagang meaning ng peace. There is rest. Ano sabi mo tayo? Quietness. Quietness. Quietness.
bago mo sabihin sa iyong panalangin ng nais mo, panalangin mo, alam na ng Diyos yan. Tulad ng isang magulang, amen? Tulad ng isang magulang sa isang sambahayan, alam na niya kung anong iluluto niya sa umagaan, tanghalian, hapunan, merienda, kumpleto yan. Mag-request ka man, okay lang. Amen? Subukan mo yung kapitbahay mo ang pumasok sa tahanan mo at humingi ng ulam, magagalit ka. Kasi bakit humingi rito? Hindi ka naman kasama. There is no peace with us. Ay, naku mga kapatid. Napakaganda nga nito. Kung talagang meron kang peace sa Panginoong Diyos, wala ka nang dapat alalahanin. Kaya manalangin, dakilang Diyos, please be with us dahil kasama ka namin, Panginoon. Maraming bagay pa kaming dapat unawain, pag-aralan. Ngunit dahil alam namin na ikaw ay kasama namin, we have to wait, we have to be still, sapagat ang lahat ay sa amin, lahat ay pinagkaloob mo po. Lahat ay nasa amin ngayon, Lord. Help us to remember, Panginoon, na ikaw ang Diyos ay pang walang hanggan. Wala na po kaming dapat asahan, wala na po kaming dapat tingnan pang ibang mga bagay at ibang Diyos, kundi ikaw na lang. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagdan mo sa amin na kami naging kabilang na sa iyong sambahayan. Patuloy po ninyo kami pagpalain at gabayan sa lahat ng aming ginagawa o Diyos sa aming sa church. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi nga ng